Kunwari, hindi nakikipagtulungan sa ICC investigators pero lahat ng mga tanong ng ICC investigators itinatanong ng mga congressmen. Alam niyo itong investigasyon sa Quad pagdating sa EJK, ito ay in aid of investigation of the International Criminal Court. Kasi nga po, hindi nakipagtulungan ng dating Presidente Duterte, yung mga dating general na inaakusa rin nila, kasama na si General Bato, si Senator Bato, at yung mga 5 pang general. Kaya ang ginagawa nila ito sa pamamagitan ng Quad Committee. Now, dati-rate narinig ko na matapos mag-adopt ng resolution ang House Human Rights Committee na dapat imbestigahan at makipagtulungan sa ICC, na meron na mga tao na taga-ICC na in fact hinarap ng Kongreso. Nakipagkita sila sa Kongreso at nangako na nakipagtulungan. Ngayon naman, may source na lumapit sa akin at kina Harlika na pinapakita pa yung mga passport ng 2 tao kasama isang Filipino-American na nagiging translator na naririto na sa Pilipinas at nagtatrabaho daw dyan sa isang hotel na pag-aari ni Zaldico. No? So kapag pinagtugma-tugma mo itong mga impormasyon nito, para bagang ginagawa ngayon ng Quad Committee ang hindi magawang lantaran ng ICC investigators. Kunwari, hindi nakikipagtulungan sa ICC investigators pero lahat ng mga tanong ng ICC investigators itinatanong ng mga congressmen. Hindi ba kayo nagtataka lahat binabasa? Wala naman ang gagaling sa sarili nilang kaalaman. Lahat binabasa. Hindi lang yung law office na nag-aabogado kay speaker ang gumagawa ng script. Sigurado ko pati mga investigators ng ICC ay naririyan na yung mga tanong nila. No? Ang hindi nila naintindihan, bago kasi itong crimes against humanity. Hindi to ordinary murder. Kaya nga natatawa ko yung Luis Tron na nagmamagaling, tinatanong yung mga iba't ibang klaseng principal. Hindi po sa pagiging principal ang prosecution ng crimes against humanity. By definition po, ang crimes against humanity is either widespread or systematic, targeting of civilians, at tinatarget mo sila dahil sila ay civilian. So dun sa definition pa lang, napakahirap naman na maging crimes against humanity itong mga namatay sa war on drugs kasi hindi naman sila tinarget dahil sila ay civilian. Tinarget sila dahil ito ay kabahagi na isang national police action against drugs. At alam nyo, ang buong daigdig naman po ay committed din para doon sa gera laban sa droga. Hindi lang po yan sa Pilipinas. In fact, merong isang international organization na nandyan po sa UN headquarters sa Vienna, Austria. Yung drugs, no, UN drugs body na siyang nag-uugnay, nagtutugma-tugma at nagsasama-sama, naghuhimok sa mga bansa na makipag-cooperate sa isa't isa para dito nga sa gera laban sa droga. Ibig sabihin, yung gera laban sa droga, hindi lang po si Duterte yan. Ang buong mundo kasama ang UN system ay naglunsad po talaga ng gera laban sa droga. So, ano ang tingin ko? Minahita pa sila. Kasi nga po, yung mga tanong naman nila kasi, nakatutok sa pananagutan sa ordinary murder. At si Presidente naman, dating Presidente Duterte, dahil siya ay isang abogado at isang dating piskal, alam niya yung elements ng murder. So kahit anong admission ang gawin niya, kung hindi naman niya inaamin kung sino di umano yung napatay niya, wala ka pa rin mapuprebahan. Sure, admissible yan. Pero yung admissible, ibig sabihin tatanggapin. Hindi naman po yan sapat na ebidensya para prove beyond reasonable doubt. Kasi in the first place, kahit siya'y umamin na siya'y pumatay, hindi naman sinabi kung sino yung pinatay niya. O paano mo gagamitin ngayon niya kay Presidente sa pagkamatay ni Juan de la Cruz? Hindi naman niya sinabi na akong pumatay kay Juan de la Cruz o ako nagpapatay kay Juan de la Cruz. Pero yung criminal crimes against humanity, para nga ikaw ay masintensyahan para dyan, kinakailangan ipatunayan mo na tinarget yung mga biktima dahil sila ay sibilyan. Hindi po yan mapopruebahan pagdating sa war on drugs kasi yung pag-target nila hindi dahil sila ay sibilyan, kung hindi, tinatarget nila yung mga nagtutulak ng droga sa ating lupunan.